Hello guys, kamusta? Bali uwi ko lang po. Galing ako ng pharmacy. Bumili ako ng omeprazole. Ayan o. Kasi may nagpabili sa akin, ina-acid. Sabi ko sa kanya, baka may acid reflux kayo. Ayan. Sabi niya, oo daw. Kaya bumibili siya ng Crimil S. Sabi ko, mamamasyal ako dun sa sa bayan. Magbabike. Kung gusto niyo, bilhan ko na lang kayo yung omeprazole. Kasi yun yung iniinom ko noon, sabi ko. Kaya nagbigay ngayon binigyan niya ako ng ito. Binigay niya sa akin. Ah, 5 piraso. Bali, 100 yun eh. 100 piso yun eh. Yung iba binigay ko sa kanila. Ayan. May nag-comment sa akin, bakit daw ako natatakot maligo? Ayan. Nagbabash pa na nagyak. Ano yun? Ibig sabihin ba nun, mabaho ka na pag hindi ka na naligo? Hindi naman Kasi noon, nung kataasan pa ng anxiety ko talaga, kinakabahan ako na maligo kasi para akong sinasakal pag magbubuhos na ako or tinitignan ko pa lang yung tubig. Para na akong nanginginig. May pumapasok sa isip ko na, paano pag nagbuhos ako ngayon, baka may stroke ako, ganyan. Kasi may mga nababalitaan tayo sa mga internet kasi, na bawal maligo sa umaga, yan. Lalo na si Doc na bawal maligo sa gabi kasi ganito yung mangyayari, ganyan. Kaya pumapasok sa isip natin yun na, delikado pala yun, ganun. Dahil sa nagkaroon nga tayo ng anxiety, kaya lahat ng negative na papasok sa isip natin, magiging takot yun. At pag nakumbinsi yung isip mo na ganun yung mangyayari, ang balik nun sintomas na parang sinasakal ka, nanginginig ka, tapos yung mga ngipin mo nagtatalik na nanginginig-nginig siya, ganyan. Tapos pag kinakabahan ka, may mga nararamdaman ka talaga yung paninigas dito, parang sinasakal yan, nanginginig, nangangalay. Ayan, lalo kang matatakot hanggang sa para ka nang magkukulaps, ayan. Pero mawawala din lang yan, mga mga 30 minutes ganun, mawawala siya pag naipawis mo kasi adrenaline yun eh. Adrenaline. Pag nakakaramdam ka na ng ganyan, paninigas ng leeg, ganyan. Dati natatakot ako na maglakad-lakad, baka kung ano yung mangyari kasi may mga nararamdaman na ako, ganyan. Pero ngayon may nabasa ako na yung mga nararamdaman pala natin dahil sa pagtaas ng adrenaline dahil sa takot. Yung adrenaline daw, lumalabas daw yun sa pawis. Kaya pag may nararamdaman na ako na naninigas na yung leg ko, imbis na matakot ako, ay nagja-jogging ako, nagpapapawis ako hanggang sa pag lumabas na yung pawis, mawawala na yung mga sintomas ko talaga. Ayan yung ginagawa ko ngayon. Pero nung mataas talaga yung anxiety ko, takot ako na maglakad. Ayan. Hawak-hawak ko yung dibdib ko kasi alam mo ba yung puso parang pinipisil na ganyan. Ayan. Kaya takot ako na maligo noon. Or pag naliligo ako talaga tanghali na ganyan. Pinapainit ko sa araw yung paligo ko, tapos may mga nilalagay-lagay pa ako ng mga dahon ng suha, ayan. Dahon ng bayabas. Ayan. Pero may nagsabi sa akin na hindi daw ako nagsha-shampoo, ayan. Totoo. Totoo 'yan. Madalang talaga ako mag-shampoo. Kasi ang shampoo nakakalagas ng buhok. Yan ang totoo. Kasi pag halimbawa nag-shampoo ka, yung anit mo dito mawawala yung yung oil niya. Tapos siyempre malalagas yung buhok mo kasi imbes na maprotektahan yung buhok mo, ayan, maglalagas. Kaya mas maganda yung konti lang yung shampoo mo or madalang ka mag-shampoo, ayan. Kaya hindi ako nahihiya na hindi ako nagsha-shampoo or madalang lang ako mag-shampoo. Kasi may dahilan. Tingnan mo nung buhok ko, makapal, oh, 'di ba? Wala pang puti. Oh, 'di ba? May mga nagtanong din sa akin nung nung nagbabike ako kanina.
may nabasa ako dun sa sa comment na paano daw malalaman na nagkakaroon ka na daw ng anxiety. Kasi yung anak daw niya parang ganito yung mga sintomas niya sa mga sinasabi ko. Ayan. Minsan nakakatulong din yung mga pinupost natin kasi may mga nakakabasa na pareho dun sa nararamdaman nila. Nagkakaroon sila ng idea. Ayan. Kasi pag first time mo pa lang na makaramdam, matatakot ka talaga. Yung mga sintomas niya parang hindi ka nakakatulog ng maayos. Nakahiga ka parang may lindol. Ayan. Ayan ang umpisa. Para may lindol yata. Yun ang sasabihin mo. Tapos minsan hindi ka nakakatulog. Nung oras na madaling araw na gising ka pa. Ayan. Tapos minsan pag umiinom ka ng kape, mabigat yung dibdib mo. Ayan. Tapos minsan pag tatayo ka, bigla kang may hilo. Tapos may mga naninigas-nigas mo dito parang kakaiba. Tapos pag iniikot-ikot mong ganyan, may tumutunog-tunog sa ulo mo, ganyan dito. Ayan, sinyalis na nagkaka-anxiety ka na pag ganyan. Pero hindi pa yan yung mismong anxiety disorder kasi yung anxiety disorder na nararamdaman namin ngayon sobrang hirap. Araw-araw na para kang pinapatay talaga. Madaming sintomas. Ayan. Minsan nga kahit minsan nga pag mag-isa ka lang nararamdaman mo na malungkot ka kasi iisipin mo talaga hanggang dito na lang ba yung buhay ko. Tapos titignan mo yung mga tao sa paligid na masaya sila at wala silang nararamdaman. Ayan, yun pakiramdam. May mga nararamdaman ka pa, may lungkot ka pa. Kaya nung nalaman ko na may gumagaling dito, nung nalaman ko yung mga vlog ni Kuya James. Ayan, si Kuya James yung nakatulong sa akin dati sa mga vlog niya. Kasi siya lang yung nakita ko na yung nagbablog noon Saka ayun, pinapanood ko palagi tapos lumalakas yung loob ko. Gusto ko na rin mag-vlog noon. Bablog ko sana yung nararamdaman ko. Kaso pag pag ipopost ko na or sasabihin ko yung yung pakiramdam ko noon, talagang sumasakit yung dibdib ko, parang pinipisil. Ganyan. Tapos pag ipunos ko na, ayun, makakaramdam na ako ng mga sintomas kaya binubura ko. Binubura ko yan. Hindi ako makapag-post or hindi ako makapagkwento tungkol sa mga nararamdaman ko. Hindi ko ma-share. Ganyan. Ganyan yung Kaya hindi ako nag-vlog noon. Dahil mataas talaga yung anxiety ko. Pero nung sinabi nila na gumagaling yung saka may mga nabasa din ako na gumaling din sila. Yung unang-una na nagkaroon silang may nagkaroon sila ng anxiety, gumaling na sila. Ayan. Kaya hindi ako nawalan ng pag-asa kahit pakiramdam ko na talaga namamatay ako. Araw-araw yan. Paggising ko pa lang sa umaga, ayan, marami na, nahihirapan na akong huminga, nahihilo. Pag isang hakbang lang, mahihilo na ako, uupo, manginginig, buong katawan ko. Buong araw yan. Buong araw. Tapos dahil sa nararamdaman kong yung hindi ako nakakakain ng almusal. Or kumakain ako ng almusal para lumakas lang ako, lugaw. Ayan, naglulugaw ako, nilalagyan ko ng luya. Tapos sa tanghali naman, ayaw ko ng yung matigas na pagkain kasi sinabi nila bawal daw. Ayun, hanggang sa humina ako, hanggang sa pumayat, hanggang sa nawalan ako ng resistensya. Yan, sobrang hina. Ayun.